Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikisa sa mga nasa abang katayuan upang kami ay mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng madyam. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat pinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na tatamo, yahong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta
nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos." Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinato ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Father Raul. Bago po tayo nag-start ng ating misa, ay ang iniwan kong palabas sa TV ay bago ganapin yung final blessing ng Papa, ay nagkaroon ng lighting of candles and sending off na ang lahat ng mga tao ay pinagsindi ng kandila kasamang Santo Papa at sama-sama silang umaawit ng Tell the World of His Love. Yun ang eksena bago dumating ang 5 o'clock. Siguro tapos na yung pagdiriwang, pero that was a beautiful scene na sinasabi doon, Tell the World of His Love. At ang pakiusap ni Cardinal Tagle sa Papa, since Christ is praying for Peter, at siya naman ang successor of Peter, sabi niya, "You are so blessed since Christ is praying for you. So please, send us off that we may be sharers of this light, of these blessings of God." So yun ang kanyang request kay Pope Francis. Okay? Tapos yung nga inawit nila yung Tell the World of His Love. Pinagpasalamat din ni Cardinal Tagle na sinamahan tayo ng Santo Papa na ang kapistahan ng Santo Niño ay tayo kanyang samahan sa kapistahan ng Santo Niño. At alam niyo po, noong pong December 22, yata yun, ako po ay nakapagmisa sa Chapel on the Hill. Ang kasal na ginanap doon sa loob ng buwan ng December, kung di po ako nagkakamali, ay 67 sa Chapel on the Hill on a month of December. Tapos nakita ko po yung listahan for January, nasa 48 plus na ang ikakasal sa Chapel on the Hill. Hindi pa kasama doon ang napakarami nagpakasal sa iba't ibang simbahan, sa Caliruega, sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang diocese. Kanina pong alas 9:30, ang kasal dito ay 10. May misa na may kasal ng 7:30, may kasal ng 11, may kasal ng 3, at ngayon ay may kasal ng 5. Okay. Parang tamang-tama sa pagdiriwang na ito ng kapistahan ng Santo Niño. Pero para sa akin personally, sana nga itong ating pagdiriwang ng Santo Niño na ating pinakamamahal na pagdiriwang, we love Christ as a child, ay hindi sana maging isang malaking contradiction dahil marami nagpapakasal. Pag tinatanong kung ilan ang gusto maging anak, ang laging sabi ay, saka na po muna yon. Saka na muna ang anak. Wala sa kanilang prioridad ang anak. Ang prioridad muna ay magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, makapamasyal ng mag-asawa, at kung ano-ano pa. But not so much, or not so many,
would say that the first priority of getting married is to share the love and let it be a way to give life. Sana naman, J. Mark at Rosalie, hindi kayo kabilang doon sa mga taong magpapakasal, magmamahalan, pero saka na muna ang bata. Ating alalahanin na hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at ang buhay. At yun ang diwa ng pagpapakasal. At yun ang ating pinagpapasalamat sa Diyos. Itong ating pinagpapasalamat sa Diyos. Dahil sa unang pagbasa ng ating narinig, ang istorya doon na pinapahayag ni Propeta Isaías ay tungkol sa mga conquest of kings, mga pagsasakop ng mga kaharian, na kung saan alam natin na kapag merong digmaan ang mga kaharian, siyempre merong mananalo, merong matatalo. At nakakaawa ang matatalo. Sasamsamin ng kailang kayamanan, ipapakitang sila'y mahina at pangingibabawan ng malakas, aalipinin, at ang kahinaan ito'y tataglayin pa ng kanilang mga anak. Because they thought that is the way of the world. Conquest. Conquest. And they thought that would bring us happiness. Pero sa pagpapahayag ni Propeta Isaías, nagpaanyaya siya ng isang darating na kaharian. Kaharian. Na ang pamamaraan ay hindi pagsakop at pangaalipin, kundi ang pagsakop sa pamamagitan ng kapayapaan. But this time, it will not be a conquest of someone who is strong, but the conquest will come for my child. Sa isang sanggol, sa pamamagitan ng isang sanggol, ay sisibol ang isang panibagong kaharian na hindi kayang pantayan ng lahat ng kaharian sa lupa, sapagkat ang kanyang kaharian na itataguyod ng isang sanggol ay kahariang magpasa walang hanggan. Yun ang kanyang pinapahayag. At alam natin kung sino ito. Ito ay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya naman, nung siya ay nag-uumpisa na ng kanyang kaharian at dinadala ng mga magulang ng mga tao, ang mga bata kay Jesus, at pinipigilan ng mga matatanda, ng mga alagad, si Kristo ay nagalit. Nagalit siya. Napakadalang ng mga pangyayari sa banal na kasulatan na ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay magagalit. Pero pinahayag sa atin na si Kristo ay nagalit dahil pinipigilan ng mga tao na lumapit sa kaharian, sa pagkahari ng Diyos, ang mga bata. Ang mga bata. Kaya ating itong sana tanggapin na sa ating kapistahan ito ng Santo Niño, ang isang napakahalagang aral na pinapahayag sa atin ni Kristo ng ating pagkapanibago, ng ating pananaw sa mga bata at kabataan. Kung para sa atin, sa ating pamahalaan ng kabataan ay pahirap, kaya huwag kayong manganak, huwag kayong magpakarami ng anak, o huwag kayong mag-anak, gawin yung lahat ng paraan para huwag kayong magkaroon ng anak, tayo tinuturuan ni Kristo na sa kaharian niya, ang unang-unang tinatanggap ay ang mga bata. It is the joy of God. The children are the joys of God. Kaya ngayon ang kanyang pinakita, nagalit siya at hinayaan niya, sabi niya, hayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Ganun din, ang kaisipan ng mga tao ay ang may karapatan lamang ay ang mga matatanda. Pero tinuwid ng ating Panginoong Jesucristo. May karapatan din ang mga bata sa kaharian ng Diyos. Kaya ito isang magandang panya sa atin na minsan, parang ang ating mga anak ay isa nating conquest sa buhay. Pero ating alalahanin na sila'y may karapatan. Sila ay pinapahalagahan ng Diyos.
Pangatlong bagay na mahalaga ating makita sa ating ngayong pagpipiesta sa Santo Niño at para rin sa inyo, J. Mark at Rosalie, at sa inyong lahat na bahagi ng pamilya, ay ang katotohanan na ang mga bata na inakalang walang kabuluhan ng matatanda ng panahon ni Jesus. At minsan sa ating ding iniisip ay ganun din, ay ating dapat makita na ang mga batang ito na ayaw palapitin ng mga tao kay Jesus ay kanyang dinakila. Dinakila niya ang mga ito at kanyang binasbasan. Binasbasan. Upang sa ganon, tayo ay makaunawa na ating baguhin ang ating pananaw sa mga bata at kabataan. Christ accepts them. Christ protects them. And Christ exalts them. Kaya sana nga sa ating lahat dito, ito'y sana maging magandang paalala sa atin na huwag nating kalimutan. Tayong lahat ay anak ng Diyos. Kanyang tinanggap sa gitna ng ating pagiging mahihina. Tayo kanyang ipinagtatanggol laban sa kasalanan. At ay kanyang dinadakila sapagkat tayo kanyang mga kapatid. If God, through His Son, has this attitude towards us, how come we do not love much our children? Bakit minsan ang mga batay parang sa atin ay ayaw natin, kung maari ay wala sila sa ating piling? But always remember, we are children of God. Na sana nga'y ating itong pagyamanin at ating ipagdasalan lahat ng mga magulang na patuloy niyo nawang arugain ang inyong mga anak. Dahil habang ito inyong ginagawa, ito isang patunay na kayo ay hindi bumibigo sa pagkitiwala ng Diyos na nagpahiram sa inyo ng buhay. Ang inyong mga anak, they are not yours. They are from God. But this is the sign of His trust on you. Please don't fail your God. Ipagdasal nyo rin ang mga kabataan na ngayon ay wala ng mga magulang sa iba't ibang pangyayari. Huwag natin sisihin ang kanilang mga magulang, pero huwag natin kalimutan na sila ay nangangailangan ng pagkalinga. Let's do our part. Napakaraming mga tao, mga kabataan na naghahanap ng kalinga. Sana nga ito'y matagpuan sa atin. Doon sa lighting of candles na ginawa sa Luneta. Dahil napakarami ng tao magsisindi ng kandila, may yatang 6 na milyon. Kaya bago kinanta yung Tell the World of His Love, ay merong nagsasalita. Merong sasalitang 2 seminarista. May scripts silang binabasa. At ang muli lang sinabi, kung wala magpapasa ng liwanag na ito, ay sino pa? Pero kung wala magpapasa ng liwanag na ito, paano tayo magkakaroon ng ilaw? Ang hamon ay, sanay tayo yon. Tayo na mag-umpisa ng pagdadala ng ilaw na yon. Dalahin ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Nanawa, J. Mark at Rosalie, ito rin ang inyong pagyamanin. J. Mark, Rosalie is not your conquest. He is a gift to you from God. Because God loves you. At ganoon din ka naman, Rosalie. Hindi mo conquest si J. Mark. Siya ay regalo sa iyo ng Diyos dahil mahal ka niya. Kaya magtayo kayo ng isang kaharian na namumuhay sa pag-ibig, ang inyong tahanan. At tayo rin lahat dito, tayo'y nabuo, tayong mga tahanan ay nabuo bilang mga kaharian at pinaghaharian ng Diyos. Pero ating alalahanin na ang Diyos na ito ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig.
Kaya dito lang dapat ang maging umiiral ng isang puwersa sa ating tahanan, ang pag-ibig ng ating Diyos. Sa diwang ito ng ating pag-inilay, tayo po ay magpapatuloy ng ating pagdiriwang. At kayo naman mga kapatid na titipon ngayon ay manalangin para kina J. Mark at Rosalie at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Hinihiling ko na buong katapatan niyang ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Rosalie, bukal ba sa loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si J. Mark na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Ikaw naman, J. Mark, bukal ba sa loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Rosalie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakalob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamay ng Kristiyano? Minamahal kong J. Mark at Rosalie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, magharap kayo sa isa't isa. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mitiin na magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Rosalie Contreras, sa harap ng Diyos Okay lang. at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita, naging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lang ang aking iibigin. At itatanging karuktong ng aking buhay, ngayon at kailanman. J. Mark Makatangay, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking asawa sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Ama namin mapagkalinga, Ama namin tapat, pagpalain niyo po kami na nag-iisang palad, inyong pagning sa lahat ng oras, ang pagsasamahan namin, madalisay at wagas, sa puso at diwa, lagi sanang magkaisa, at naway maging matatag, sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagkataling puso na inyong pinagtipan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Rosalie Contreras, Rosalie Contreras, kailan may hindi kita pagtataksilan? Kailan may hindi kita pagtataksilan? Isuot mo at pangingatan ang singsing na ito, siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. J. Mark Makatangay, kailanman ay hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito, na siyang tanda ng aking pag-ibig at
at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Rosalie Contreras, kailanman hindi kita pababayaan. Ibibigay ko sa iyo itong mga aras. Tandaan ang aking pagpapahalaga at pagpagalinga sa iyong kapakanan at sa ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Chamber Makatangay, tinatanggap ko ito at nangangako ako na may magiging iyong katuwa sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ating palakpakan ng pagsasal. Magpasalayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan.